Magpapa-opera ka ba sa katarata? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Pagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang lente na pwede mong pagpilian para sa operasyon mo sa katarata. Tara, let's discuss. Isa sa mga pinaka-common na sakit sa mata na pwedeng mag-cause ng paglabo nito habang tayo ay tumatanda ay ang sakit na katarata. Ito yung pag-uulap ng klaro na lente sa loob ng ating mga mata. Parang pamumuti ng buhok, isa itong normal na proseso ng ating pagtanda na lahat tayo ay magkakaroon. Ang ating lente ay napaka-importante para sa tamang pag-focus ng ilaw sa loob ng ating mga mata para makakita tayo ng malinaw. Ang lente natin ay nakasabit sa likod ng ating mga pupils or kung saan tayo nakakasilip. At kapag ito ay nag-ulap or nagkaroon ng katarata, ay haharang ito sa ating paningin hanggang sa tuluyan na itong mawala. Unfortunately, wala pa pong gamot na pinapatak or iniinom para mapawala ang katarata. So mag-ingat po kayo sa mga nagbebenta na pamatak or iniinom na nagsasabi na kaya nitong mapawala ang inyong mga katarata. Para luminaw ulit ang paningin ay kailangan matanggal yung nakaharang na katarata sa pamamagitan ng operasyon or cataract surgery, na kung saan tatanggalin yung nag-ulap na lente or katarata at papalitan naman ito ng artificial na lente or yung tinatawag na intraocular lens na magsisilbing lente na sa loob ng iyong mata. Napaka-importante na meron tayong mailagay na artificial lens dahil ito na yung tutulong para mag-focus ang ilaw sa loob ng mga mata. Hindi pwedeng walang lente na ilalagay dahil hindi rin ito magiging malinaw kahit na natanggal na yung nakaharang na katarata. May video na rin ako about katarata para sa mas detalyadong discussion about dito. At bago ang operasyon sa katarata ay kailangan mong mamili ng lente na gusto mo. Oo, tama po. Marami at iba-iba ang klase ng lente na pwedeng ipalit sa natural na lente or yung nagkaroon na ng katarata. At ang tamang pagpili ng lente ay nakabase sa iyong lifestyle, sa iyong budget at pangangailangan sa paningin. Pero bago ang lahat, pag-usapan na muna natin kung ano ang intraocular lenses or IOL. Tulad ng sinabi ko, pagkatapos matanggal yung nag-ulap na lente ay kailangan mapalitan ito ng artificial na lens or yung tinatawag nga na intraocular lens. Ito ang magsisilbing bagong lente ng iyong mga mata para mas makakita ka ng malinaw. Pero hindi lang iisang lente na klase ang meron. May iba't ibang uri nito. May basic lamang, may premium at specialized. Ang pagpili ng IOL ay parang pagpili lamang ng salamin pero hindi mo na kailangan suotin dahil ilalagay na ito sa loob ng inyong mga mata. Ang pinakakaraniwan na ginagamit na uri ng lente ay yung tinatawag na monofocal IOL. Monofocal meaning mono, isa lamang, at focal ay focus na kayang palinawin ang isang focus lamang at madalas ay ito yung pangmalayuan. Isa ito sa mga una nang nagamit at subok na naligtas. Wala din itong side effect na parang halos or glares or pagkasilaw sa mga ilaw lalo na kapag gabi. Kaya lang dahil isang focus lamang ang kaya nitong palinawin at sa malayuan lamang, ay mahihirapan ng pasyente kapag sila ay gagawa ng mga gawaing pangmalapitan. At kadalasan ay mangangailangan sila ng reading glasses para mas makakita ng malinaw sa malapitan. Hindi rin kayang i-address ng monofocal IOL ang mga pasyenteng merong tinatawag na astigmatism. Kaya ideal ito sa mga pasyenteng okay lang na magsalamin kapag sila ay magbabasa or titingin sa malapitan. Next ay yung tinatawag na toric IOL.
Ito naman ay tamang-tama para sa mga pasyenteng may astigmatism na ayaw na magsuot ng salamin. Nakadesign ito para makorek ang astigmatism para hindi na kailangan i-correct ito sa pamamagitan ng pagsuot ng salamin. Dahil ang astigmatism ay isang uri ng grado sa mata, na ang isang option ay ang pagsuot ng salamin para makorek ito. So kapag ikaw ay may katarata at merong astigmatism, ay pwede na itong makorek sa pamamagitan ng cataract surgery at paglagay ng toric na IOL. Para hindi mo na kailangan magsalamin pagkatapos ng operasyon. May video na rin ako about astigmatism na pwede nyo na rin panoorin. Ang problema nga lang ay mas mahal ito sa monofocal IOL at meron itong kailangan at sensitibo ito sa tamang pwesto or posisyon sa loob ng mata, kaya nangangailangan ito ng mas eksperyensyado na surgeon or mag-oopera. Again, para ito sa mga may katarata na ayaw na magsalamin pero meron pa ring astigmatism. Next naman ay yung multifocal IOL. So obviously, multi ibig sabihin marami. Kung gusto mo ng malinaw na paningin sa malayo, gitna, at malapit na hindi na kailangan ng magsuot ng salamin, ay ito ang IOL na para sa'yo. Kaya nitong palinawin ang multi-distance na vision tulad ng pagdadrive, pagko-computer at pagbabasa sa malapitan. Design nito para hindi na kailangan ng reading glasses pag magbabasa sa malapitan kumpara dun sa mga gumagamit ng monofocal IOL lamang. Kaya lang, kumpara din sa monofocal ay mas prone ito sa side effects ng halos at glares or pagkasilaw sa mga ilaw lalo na sa gabi. Pero yung iba naman ay nakakapag-adjust dito, kaya lang ay medyo mabagal ang adjustment period. Best ito sa mga aktibong tao na ayaw nang magsalamin. Ang isa pa sa mga cons nito ay mahal ito kumpara sa mga monofocal IOLs. Next naman ay tinatawag na Extended Depth of Focus or EDOF. Ito ay mas bagong lens option na parang upgrade ng pinagsamang monofocal at multifocal IOLs. Bale, kaya nitong palinawin yung distant or yung pangmalayuan, pati na rin yung gitna or intermediate tulad ng computer distance nang hindi na kailangan ng salamin. Pero hindi na dito kaya yung masyadong malapit or yung maliliit na fonts kapag nagbabasa. So kung kailangan mong magbasa ng mga maliliit na fonts, ay kailangan mo pa rin magsuot ng reading glasses. Kumpara sa mga multifocal IOLs ay less at mas madalang ang side effect nito na halos or glares or pagkasilaw sa mga ilaw lalo na sa gabi. So mabuti din ito sa mga gusto pang mag-drive para hindi sila masyadong masilaw kapag meron silang makakasalubong na ilaw ng sasakyan sa gabi. Mas natural din ang quality ng vision na pwedeng mabigay ng EDOF. Ito ay mas mahal sa mga monofocal IOLs pero mas mura naman sa mga multifocal IOLs. Ideal ito sa mga mahilig pa mag-computer, sa mga professionals at sa mga ayaw ng side effect ng multifocal tulad ng pagdadrive sa gabi. Ang mga lenteng ito ay walang expiration at magiging lente nyo na habang buhay. Unless mag-cause ito ng komplikasyon or kondisyon sa mata na rare lamang naman na mangyari at kailangan itong tanggalin. Ang mga lenteng ito ay magiging sulit lamang kapag naging successful ang operasyon at walang naging komplikasyon at kapag walang ibang kondisyon or sakit sa mata na pwedeng mag-cause ng pagkalabo or pagkabulag. Kasi kahit lagyan natin lang lente ang mata kung hindi naman successful ang operasyon, at kung may ibang sakit naman sa mata na pwedeng mag-cause ng paglabo, ay hindi rin magiging ganun kalinaw ang maihahatid ng lente na ito. Kaya bago ka maoperahan ay kailangan mo mapili ang lente base sa mga tanong na ito. Number 1 ay gusto mo bang maging salamin free or okay lang sa'yo na magsalamin? Number 2 ay kung meron ka bang budget para sa mas premium lenses or yung mga mas mahal na lenses. Number 3 ay kung meron bang kondisyon ng mata tulad ng astigmatism or iba pang sakit sa mata. At ano ba ang pangangailangan na paningin na gusto mo? Dahil walang best na lens para ma-cover ang lahat. Ang best na lens ay yung nababagay sa lifestyle mo.
Kaya kailangan nyo itong pag-usapan ng inyong mga ophthalmologist or yung mag-oopera sa inyo. Pwede nyong sabihin kung ano ba yung gusto nyo or ine-expect nyong paningin after ng operasyon. So kung ikaw ay magpapa-opera sa katarata or meron kang kilala na magpapa-opera, ay isend mo lamang sa kanya ang video na ito. At kung naoperahan naman na kayo, i-comment nyo sa baba kung ano ang ginamit na lente sa mata ninyo. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung iba't ibang klase ng lente na ilalagay after ng cataract surgery. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.